ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Veronica! Ano yan? Naglalaba ka pa rin? Kanina ka pa dyan ah! Pasensya ka na, Ate Cheryl. Ha, baka nakakalimutan mo, maglilinis ka pa ng bahay. Oo, hindi ko naman nakakalimutan, Ate. Nawalan lang kasi ng tubig kanina. Kaya natagalan ako dito sa paglalaba. Dami mong katwiran. Bilisan mo na! Pag dumating si Nainay at hindi mo matapos lahat ang inutos ko sa'yo, lagot ka sa akin. Makakatikim ka na naman ng sabunot. Huwag ka mag-alala, Ate. Gagawin ko lahat yun. Matatapos ko bago pa dumating si Nainay. Dapat lang! Kung ayaw mo masaktan uli sa akin. Oy, pagbalik ko, dapat tapos na yan, ha? Bakit ka ba ganyan sa akin, Ate? Sinusunod ko naman lahat ng utos mo. Bakit lagi ka pa rin galit sa akin? Nakahain na po, Inay. Tay, kain na po tayo. Naku, mukhang pagod na naman ang bunso natin, Tomas. Palagay ko, hinayaan na naman siya ni Cheryl na magtrabaho dito sa bahay ni Leonora. Naku, hindi po, Itay. Tinulungan din naman po ako ni Ate. Veronica, mula pagkabata, itinuro na namin sa'yo na masama ang magsinungaling. Nakita namin sa labasan ng Ate Cheryl mo. Nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya, kaya alam namin na hindi kanya tinulungan. Sorry po sa pagsisinungaling ko, Inay. Itay. Pero kaya ko naman po yung mga trabaho dito, eh. Mabait ka talaga, anak. Kahit mali ang ate mo, hindi mo siya sinusumbong. Itay. Sana, anak, magpasensya ka na lamang sa ate mo, ha? Magbabago rin yun sa'yo. Leonora! Aba, ikaw pala, Caridad. Saan ba punta mo? Mamalengke ako. Abay, sabay na tayo. Doon din ang punta ko eh. Siya, sige. Ano ba bibilin mo, ha? Bibili ng kaunting baboy. Magluluto ako ng sinigang. Paborito yun ni Veronica. Mahal na mahal mo siya talaga. Napakabait niyang anak, Caridad. Masunurin, maalalahanin pa. Mula nang lumaki siya, pawang kaligayahan ang idinulot niya sa amin ni Tomas. Dahil napalaki niyo rin siya na maayos. Sadyang malambot ang puso ng batang yon. Madaling turuan, madaling sumunod. Alam mo, kahit sa pag-aaral, hindi siya pabaya. Kaya ipinagmamalaki namin siya. Ano bang problema mo, Caridad? Wala naman, Poldo. Pero parang malalim ang iniisip mo. Kaya kahit gabing-gabi na, hindi ka pa natutulog. Nakasabay ko papuntang palengke si Leonora kanina. Naibiday niya sa akin si Veronica. Bakit nalungkot ka? Ano ba ang problema nila sa kanya? At apektado ka? Wala silang problema sa kanya. Nalulungkot ako dahil naiinggit ako sa kanila. Alam ko na. Dahil sa mahabang panahon ng ating pagsasama, hindi tayo nagkaroon ng anak. Kahit isa man lang. Poldo, bakit ganun? Pareho naman tayo walang problema. Pero bakit hindi tayo nagkaroon ng anak? Marahil,
hindi tayo itinakda para doon. Ngunit, hindi naman natin yun dapat ipaghinanakit sa Diyos. Dahil kahit dalawa lang tayo, tahimik at maligaya naman ang ating pagsasama. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Cheryl, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman po, Inay. Day off ko po sa trabaho ngayon eh. Bakit ho? Ay, pasasamahan ko sana sa'yo si Veronica para bumili ng damit. Ano? Para naman saan? Birthday niya na sa Makalawa. Gusto naman namin ng tatay mo na maibili siya ng bagong damit. Abay, puro luma na yung mga damit niya eh. Ay, inay, wag na po. Sayang pa po ang pera. Itabi niyo na lang po para magamit sa pangangailangan natin. Mabuti naman naisip mo yan. Hindi naman ako laging namamasyal, ate. Tama! Hindi ka rin nagtatrabaho tulad ko. Kaya walang dahilan para magsuot ka ng bonggang damit. Hindi naman bongga ang bibili ninyong damit itong kapatid mo eh. Kahit simple lamang, basta maayos. Regalo namin ito sa kanya ng tatay mo, anak. Kaya samahan mo na siyang bumili. Ako na lang po, Nay. Para hindi na po maabala pa si ate. Kaya ko naman po eh. Oo, ayan ha, Nay ha. Kaya naman pala niya eh. Pero Hayaan anak, lang natin. Dapat kasi, hinahayaan niyo siyang matutong mag-isa. Hindi yung 17 anyos niya, binibaby niyo pa rin. Buti na lang. Napilit ni Veronica si Inay na siya na lang yung bumili ng damit niya. Kapag nagkataon yan, naku, napagod na naman ako ng walang kabuluhan. Tama lang yung ginawa niya. Dahil kung sinamahan ko siya, sasaktan ko lang babaeng yun. Kakainis talagang Veronica na yun. Laki-laki na eh. Iniintindi pa rin na Inay at Itay. Palagi na lang siyang inaalala. Samantalang ako, bihirang matanong kung anong pakiramdam ko. Kakainis ka talaga, Veronica! Good morning po, Aling Caridad. Ay, Veronica! Oh, maganda umaga rin. Ang bigat po niya mga dala niyo. Ay, oo nga eh. Namili kasi ako ng mga kulang sa tindahan at sa bahay namin. Tutulungan ko na po kayo magbuhat. Ihahatid ko na rin po kayo sa inyo. Ano ko, wag na. Salamat. Aabala ka pa. Okay lang po. Pauwi na rin naman po ako eh. Idadaan ko na rin po kayo sa inyo bago ako umuwi sa amin. Para hindi na po kayo masyado mahirapan. Batang ito. Sige. Salamat ha. Uy, saan ka ba galing yan? Sa classmate ko po. Nag-practice po kami para sa program namin sa eskwelahan. Ay, ang sipag mo talaga. At maalalahanin pa. Gusto ko po talaga makatapos ng pag-aaral. Para mabigyan naman po ng ginhawa sina Inay at Itay. Mapalad sa iyo. Sina Leonora at Tomas. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Nakarating din ako dito sa bahay. Pagod na pagod ako. Kasi naman ang daming gawa kanina sa pabrika. Sabi ko na nga ba, ikaw na yung dumating, ate. Gusto mo bang ipaghain na kita? Nakaluto na ako. Mamaya na. Papagod pa ako. Ikukuha na lang kita ng damit para makapagbihis ka. Huwag kang ang papansin. Ate, Kaya ko kumuha ng isusuot ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Leonora, bakit malungkot ka? Masama ba pakiramdam mo? Ay, hindi naman. May iniisip lamang ako. Ano yun? Ay, isip ko lang kasi. Paano kaya si Veronica? Sakaling wala na tayo. Ha? Inis. At malayo ang loob sa kanya ng kanyang ate. Oo nga eh. Pakiramdam ko, naiinggit ang panganay natin kay Veronica. Kaya nga, tulungan kaya niya ang bunso natin kapag tayo'y wala na. Pangaralan pa rin natin si Cheryl habang kapiling pa nila tayo. Sus! Kala ko pa naman kung anong importanteng bagay yung pag-uusapan natin. Si Veronica lang pala. Cheryl, importante ang iyong kapatid na bunso. Ano po ba sasabihin niyo tungkol sa kanya? Napapansin namin, mula pa nang magsilaki kayo, malayo ang loob mo sa kanya. Inis ka. Kahit na nga, sinusunod naman niya ang mga utos mo. Nay, Anak, hindi sa habang panahon ay kasama niyo kami at susubaybay sa inyo. At pag wala na kami, kayong dalawa ang dapat na magdamayan. ano ba yan? Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Bata pa kayo. Hindi pa kayo mamamatay. Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Ito'y hiram lamang natin. Sana, anak, baguhin mo na ang trato mo sa iyong kapatid. Mahalin mo siya. At huwag kainggitan. Kailangan ka niya, anak. Sundin kaya ng dalaga ang pakiusap ng kanyang mga magulang? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Inay! Inay! Narito kami sa kusina ng tatay mo, anak. Nay! Nay! Ba, mukhang masaya ka, anak, ha? Talaga masaya po ako. Kasi po nalaman ko doon sa teacher namin na ako po ang valedictorian sa school namin. Totoo, anak. Valedictorian ka ulit. Tulad noong nag-graduate ka sa elementarya. Opo. Kaya sasabitan niyo ulit ako ng medal ni Itay. Ang galing talaga ng anak ko.
Manang-mana sa akin. Paano magmamana sa'yo? Wala ka namang award kahit isa. Mabuti pa nga ako. May 2 award na nakuha noong nag-aaral ako. Mana po ako sa inyong 2, inay, itay. Dahil mga magulang ko po kayo. Salamat, anak. Lagi mo kaming pinasasaya ng nanay mo. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni inay. Oh. Sana, huwag kang magbabago. Nabilang mo na ba ang perang naipon natin, Leonora? Oo, Tomas. Abay, malaki na rin pala yun. Palagay mo ba, kasya na yun na pambili ng damit at sapatos ng bunso natin para sa graduation niya? Sobra pa. Lahat tayo pwedeng bumili ng damit. Mabuti. Hindi magtatampo ang ating panganay dahil sa man. May bibili natin. Oo nga. Si Cheryl naman kasi. Pareho naman natin silang mahal ni Veronica. Kung bakit naiinggit at nagseselos pa. Siguro naman magbabago rin ang ugali ng anak natin balang araw. Sana nga. Mabait na bata si Veronica. Nakakaawa naman kung lagi na lamang masasaktan ng damdamin. Isa pa, alam kong nasasabik din siyang maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ate. Isama natin siya sa pagpunta sa graduation ni Veronica. Sumama kaya yun? Kahit minsan hindi siya sumama sa pagtanggap ng award ng ating bunso. Subukin pa rin natin siyang yayain. Total naman, ibibili naman natin siya ng damit. Paano nga pala? Magkakaroon ba tayo ng salo-salo sa graduation ng ating bunso? Oo! Gusto kong malaman ng mga kalugar natin ang tagumpay ng bunso natin. Ayoko po, Nay. Hindi ako sasama. Anak naman, mula noong unang tumanggap ng award ng kapatid mo hanggang ngayon, kahit minsan hindi ka sumama. Alam niyo naman pala eh. Bakit niyayaya niyo pa ako? Dahil gusto namin buong pamilya tayong magsaya sa tagumpay ng kapatid mo. Kaya nga ibinili ka rin namin ng damit. Kaya niyo pala ako binili ng damit para maisama dun at hindi dahil sa gusto niyo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Cheryl? Alam niyo na ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Mula nang dumating ang Veronica na yan, siya na lang ang lagi niyong iniisip. Ang mahalaga sa inyo. Ako palaging pangalawa na lang. Hindi totoo yan, anak. Mas bata lang kasi siya. Kaya iniingatan namin. Isa pa, hindi ba sinabi na namin sa'yo? Kawawa siya at nangangailangan ng pagmamahal. Bakit kailangan ko rin naman ng pagmamahal, Sana ako naman yung unahin niyo, hindi ibang tao. Mahal ka namin, anak. Huwag mong isipin na kalimutan ka namin dahil sa kanya. Hindi totoo yun. Di ba tunayan niyo? Huwag niyo akong pilitin na tanggapin at mahalin si Veronica. Tuwang-tuwa si Veronica kanina nung makita yung mga biniling damit at sapatos sa kanya ni inay. Kasi, meron na naman siyang medalya. Kaya siya na naman ang bida. Kakainis ka talaga, Veronica. Simula nang dumating ka, pakiramdam ko, nawala na sa akin yung mga magulang ko. Dapat pala, iniligaw na lang kita nung araw para hindi ko na lumaki dito sa amin. Ate Cheryl? Ano kailangan mo? Nakita ko kasing
Umiiyak ka. Bakit, ate? Ano bang problema mo? Baka makatulong ako. Wala! Anong problema ko? Ha? Sino ang problema ko? Yun yung tanungin mo. Ha? Sino ang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Ate Cheryl. Galit na galit ako sa'yo. Kasi mga agaw ka. Mga agaw ka! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Iyon ang totoo, Caridad. At matagal na namin problema ni Tomas. Hindi ko alam na hindi pala tanggap ng anak niyo si Veronica. Dahil ayaw naming malaman pa yun ng ibang tao. At pag-usapan pa ang pamilya namin. Isa pa, nahihiya ako sa iyo. Kaya hindi ko pinabanggit. Noong araw pa, pinagseselosa na ng anak namin, si Veronica. Pero sinikap naming mawala sa kanyang ganong damdamin. Kaya lamang, mukhang bigo kami. Kawawa naman si Veronica. Hanggang sa paglaki pala, malungkot pa rin ang kapalaran. Hirap na akong dalhin sa aking kalooban ang tungkol sa problemang ito. Kaya sinabi ko na sa'yo, kahit na nga, nahihiya ako sa'yo. Leonora, Pero maniwala ka. Minahal namin ng buong buo sa Veronica. Hindi ka pala sasama sa amin sa graduation ko sa Makalawa, ate. Sayang. Gusto ko pa naman sana. Naroon ka. Arte mo. Huwag kang magdrama. Alam ko naman gusto mong masolo sina Inay at Itay. Hindi. Hindi totoo yan, ate. Gusto ko nga magsaya tayong lahat eh. Iwan mo na nga ako. Kahit ano sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. At totoo nga palang usap-usapan dito sa lugar natin na hindi magandang trato ni Cheryl kay Veronica. kaya nga awang-awa ako sa bata. Hindi natutuhang mahalin ni Cheryl si Veronica. Yun ang tiyak na dahilan. Kaya siya ganun. Nagseselos din daw at naiinggit kay Cheryl. Yun ang hinala ni na Tomas at Leonora. Kasi naman, mas maganda at matalino sa kanya si Veronica. Lalo tuloy ako nanghihinayang sa bata. Patawarin mo sana ako, Caridad. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sandali lang kami, anak. Saan po ba kayo pupunta? Sa bayan, bibili kami ng lulutuin bukas para pagsaluhan natin pagkatapos ng graduation mo. Ayos lang naman po. Kahit wala na tayong handa.
Buti nga po na ibili niyo ako ng damit at sapatos eh. Masaya na po ako doon. Gusto namin ipagdiwang ang graduation mo, anak. Kaya hayaan mo na lang kami ng nanay mo. Oo nga naman, anak. Hindi naman kami magtatagal eh. Oh, alis na kami. Magpapakabait ka, ha? At iingatan mo ang iyong sarili, ha? Para naman pong hindi na kayo babalik. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya ka namin laging pinaaalalahanan. Ano ba yan? Hapon na. Wala pa rin sina Inay at Itay. Siguradong pagod na pagod ang mga yun pagdating. Dahil kaninang umaga pa sila umalis. At kasalanan mo yon, Veronica. Oh, bakit naman ate? Arte ka. Huh? May handa-handa ka pa sa graduation mo. Ako nga nag-graduate tong high school. Walang handa. Ikaw, ang arte mo? Hindi ko naman sinabi sa kanila na gawin nila yun eh. Pinigilan ko nga silang umalis kanina. Sinungaling? Pwede ba bang mo dramahan? Atat na atat ka nga na makita mo yung binili lang damit at sapatos eh. Ate. Ate? Iyak-iyak ba dyan? Sa bunutak ba ito? Lumabas ka nga! Ayaw ko makita yung mukha mo. Huwag kang babalik dito hanggat wala pa sina Inay at Itay. Aba, si Veronica, paparating. Tatawagin ko. Veronica! Sandali lang! Daan ka muna rin sa tindahan! Magandang hapon po, Aling Caridad. Ah, magandang hapon din. Bakit malungkot ka? Wala po. Walang anuman po ito. Inaway ka na naman ba ng ate mo? Ho? Paano niyo po nalaman na... Sinabi sa akin ni Leonora. Nagalit po si ate. Dahil daw sa akin, umalis pa para mamili sina Inay at Itay para sa graduation ko bukas. Pinalabas po niya ako ng bahay. Huwag daw po akong babalik. Nang wala sina Inay at Itay. Sobra naman siya. Hindi mo naman sinabi kina Leonora na mamili, hindi ba? Hindi ko nga po maintindihan kung bakit lagi nalang galit sa akin si ate. Sinasaktan ka ba niya? May pagkakataon pong ganun. Pero sana huwag niyo na pong ikwento kina Inay. Kailangan malaman nila yon para mapagsabihan siya. Lalo lang po siya magagalit sa akin. Yun po ayaw ko mangyari. Oh, tingnan mo. Sina Leonora Tomas. Ayun sa kabilang kalye. Sasalubungin ko na po sila. Sandali. Palagpasin mo yung mabilis na truck. Papuntahin na Inay! Oh, Diyos ko! Kaibigan ko! Makaligtas kaya ang mag-asawa sa sakunang yon? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Buksan mo ang pinto, madali! Aling Caridad, bakit umiiyak kayo? Bakit ganyan ang itsura niyo, namumutla? Bakit ho? Ang nanay at tatay mo, nakita namin sila ni Veronica. Tatawid na sana sila pero dumating yung mga gibis sa truck. Inararo sila. Hindi. Hindi totoo sinasabi niyo. Totoo. Hindi! Ang dami ang tatay ko! Ano nangyari sa kanila? Ano? Itay! Bakit niyo naman po kami iniwan? Ano po ang sabi na yung word ko? Ngayon wala na kayo. Kasalanan mo, Veronica! Kasalanan mo! Kaya namatay si Nainay at si Tay. Kung hindi nila inisip na bigyan ka ng handa, hindi sila ma-aksidente! Hindi sila mamamatay! Hindi niya kagustuhan ng nangyari. Kaya hindi mo siya dapat sisihin. Huwag ka magalit, ate. Napakasakit din ito sa akin. Lalo na dahil nakita ko kung paano namatay ang mga magulang natin. Sanay ko na lang ang namatay! Sanay ko na lang! Ate! Hindi ito mapapatawad! Buwe, kawawa naman si Veronica. Oo nga, tatambo. Bugbog sarado kay Cheryl. Sinisisi siya ng tao. Wala namang kasalanan. Aksidente nangyari. Kina Tomas at Leonora. Hindi niya dapat sinaktan si Veronica eh. Pareho lang naman nilang hindi gustong mawala ang kanilang mga magulang. Alam mo, Dado, nung pa naman talaga hindi na maganda ang pakikitungo ni Cheryl kay Veronica. Madalas na yung sinasaktan. Sa bagay, narinig ko nga rin yan sa nanay ko. Pero bakit kaya malupit si Cheryl sa kapatid niya? Eh, mabait naman po si Veronica. Kailang ka lang kasi sa lugar na ito. Kaya hindi mo alam ang dahilan. Eh, ano nga po ba ang dahilan, Tata Ambo? Ay, sige, sasabihin ko sa'yo. Pero, atin-atin lang to, ha? Caridad, tulog na ba si Veronica? Oo, Poldo. Hindi ko siya iniwan hanggang hindi siya nakakatulog. Kawawa naman siya. Ang dami niyang pasa, pati kalmot. Talaga nakakaawa siya. Alam mo ba, parang ako ang nasasaktan sa ginawa sa kanya ni Cheryl. Na hindi man lang lumaban eh. Wala bang umawat bukod sa'yo? Meron. Kaya lang hindi niya talaga binitiwan si Veronica. Kaya nga lang mailayo ng mga tao si Cheryl, inialis ko muna doon si Veronica. Mabuti, napapayag mo siya. Sinabi kong babalik din kami sa burol na Tomas at Leonora. Pero ngayon, kailangan palipasin muna niya ang galit ni Cheryl. Dahil baka mapatay siya ng babaeng yon. Paano na kaya siya? Ngayong wala na sila Tomas at Leonora. Ano na ang magiging kapalaran niya? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan?
Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Umaga na pala. Ang sakit ng katawan ko. Dahil sa ginawang pambubugbog sa akin ni ate. Ate, bakit ka ba ganyan sa akin? Parang wala kang pagmamahal sa akin. Kahit konti. Parang hindi mo ako kapatid. Sinisisi mo ko sa pagkamatay ni Nainay at Itay. Ganun pareho lang naman tayo nasasaktan dahil sa nangyari sa kanila. Nay. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi ko talaga kayo paalisin. O kaya, sasama ako sa inyo para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Sana isinama niya na lang ako. Veronica, handa na agahan. Halika, kumain na tayo. Sabayan mo kami ni Mang Poldo mo. Aling Caridad. Naunawaan ko. Mahirap talagang tanggapin ang nangyari. Pero kailangan mo maging matatag. Mahal na mahal ko po si Nainay at Itay. Hindi ko po alam kung paano pa ako mabubuhay. Wala na sila. Hindi ka pababayaan ng Diyos, Veronica. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Gusto ko po sanang bumalik na sa burol nila. Gusto ko makasama ang mga magulang ko bago pa sila ilibing. Pero makasaktan ka na naman ni Cheryl. Handa po akong tiisin ang pananakit niya. Basta lang po makasama ko si Nainay at si Itay. Cheryl, may dala kami mga pagkain para sa mga naglalamay. Salamat o, Mang Poldo. Kasama namin ang kapatid mo. Ayoko siya makita. Cheryl, nasasaktan din siyang katulad mo. Sana, hayaan mong makasama niya ang labi ng iyong mga magulang. Sandaling panahon na lang ito. Bilang pagrespeto man lang sa mga labi ng mga magulang mo, huwag mo nang awayin si Veronica. Aling Caridad. Mang Poldo. Ang dapat niya, magdamayan kayong dalawa.
upang malimot niyo ang sakit na inyong nadarama. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Salamat po, Mang Poldo, Aling Caridad. Napapayag niyo po si ate na dumito ako sa lamay ni na inay at titay. Pero wag mo siyang lalapitan o kakausapin. Yun ang sabi niya. Sundin mo na lang muna ang gusto ni Cheryl, Veronica, para hindi magkagulo sa burol ni na Leonora. Tama si Caridad. Saka mo na lamang kausapin ang ate mo kapag nailibing na si na Tomas at Leonora. Baka sakaling malamig na rin ang ulo niya sa pagkakataong yan. Mabuti naman na nagbukas kayo ngayon ng tindahan niya, Poldo. Oo, Tata Ambo. Ilang araw na rin kasi kaming hindi nakapagtitinda. Dahil nga sa pagkamatay ng mga kaibigan namin. Hindi ho ba kayo pupunta sa huling gabi ni na Aling Leonora at Mang Tomas? Oo nga, bukas na ang libing nila. Pupunta ho, Tata Ambo. Pero magtitinda muna ako rito. Naroon naman si Caridad kasama si Veronica. Hindi na ba galit si Cheryl kay Veronica, Mang Poldo? Galit pa rin, Dado. Papakiusapan lang namin na huwag awayin si Veronica. Bilang respeto man lang sa labi ni na Leonora. Mabuti naman at nakinig siya sa inyo. Matigas ang puso ng isang yun. Tsak na magiging kawawa na ngayon si Veronica kay Cheryl. Hindi naman sa ako'y nakikialaman na. Sana, Poldo, Oh, kunin niyo na lang uli si Veronica. ho. Baka masira lang ang buhay niya kung si Cheryl lang makakasama niya. Ano pang ginagawa mo rito, Veronica? Nailibing ng inay at itay. Dapat umalis ka na rin dito. Ate, wala akong kasalanan sa nangyari. Kailan ka pa paniniwala? Kahit kailan, hindi ko paniniwalaan yan. Umalis ka na rito. Lumayas ka. Wag, maawa ka. Wala akong pupuntahan, ate. Ikaw lang ang pamilya ko. Ayaw mong umalis, ha? Ate, aray ka. Wag mo akong inay. Tara mo. Talagang sasaktan kita. Huwag ka lumayas dito. Kapatid mo ko. Kailangan kita, ate. Hindi kita kapatid! Ano? Ampun ka lang! Ampun ka lang ng mga magulang ko! Intindihan mo? Kaya lumayas ka na rito! Paano tatanggapin ni Veronica ang katotohanan kanyang nalaman? Ano ang kanyang magiging kapalaran? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects: Jerry Mucha. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director: Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon,
narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Yung mga labahin, gusto ko tapos mo na yun pagbalik ko, ha? Maliwanag? Gagawin ko, ate. Dapat mo kasing tumbasan ang bawat butil na lalamunin mo. Pati ang pagtira mo dito. Oo, Ate Cheryl. Maarte ka na naman dyan. Makalis na nga. Baka masira pa ang umaga ko. Nay. Inay. Napakahirap po sa akin ang bawat araw. Ngayong wala na kayo. Lalo na nalaman ko, hindi niyo pala ako tunay na anak. Sana man lang nasabi niyo po sa akin kung sinong tunay kong mga magulang. Kasi po, kailangan ko po sila ngayon. Cellphone ko. Si Aling Caridad. Hello po, Aling Caridad? Veronica, salamat, sinagot mo. O ano, kumusta ka na? Po, Nariyan ka ba sa inyo? Tinanggap ka ba ni Cheryl? Sinakta ka ba niya? nandito po ako sa amin. Dito pa rin po ako. Eh, mabuti naman. O ano, maayos na ba ang trato sa iyong ate mo? Sige po, Aling Caridad. At saka na lang po tayo mag-usap. May gagawin pa po ako eh. Pakiramdam mo, iniwasan niyang sagutin ang tanong mo? Oo. Hindi niya sinagot eh. Iniisip ko tuloy, Poldo. Baka kaya siya tinanggap ni Cheryl doon para lalong pahirapan. Posible yun. Baka gusto siyang gantihan. Balak kong kausapin si Cheryl. Huwag, Caridad. Huwag mong gawin yun. Pero, Poldo, bakit? Baka sagutin ka niya ng pabalang. Iyon ang ayokong mangyari sa iyo. Pero gusto kong matulungan si Veronica. Hayaan mo. Magtatanong ako sa mga kakilala kong malapit ang bahay sa kanila. Para malaman natin kung ano ang mga nangyayari kay Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Napasyal ka, Poldo. Kukumustahin ko lang kayo, Tata Ambo. Ako nga huwag mong paglakuan, Poldo. Alam ko si Veronica ang ibig mong itanong. Inutusan ka ni Caridad, ano? Kasi hindi mapalagay ang asawa ko. Nag-aalala siya kay Veronica. Hindi maganda ang kalagayan niya kay Cheryl. Namin lalong naging masungit na sa kanya. Ho? Kaya siguro, iniwasang sagutin ni Veronica ang tanong ng asawa ko. Nagkausap pala sila. Opo, sa cellphone lang. Tinawagan siya ni Caridad. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayokong magtagal pa dun si Veronica. Kaya nga sabi ko sa inyo, kunin nyo na siya. Total, kay Caridad naman siya galing.
Sabi ko na eh. Iniwasan niya sagutin ang tanong ko. Kawawang Veronica. Ang mungkahi nga uli ni Tata Ambo. Kunin mo na si Veronica. Total naman daw, sa'yo siya galing. Ano? Pero hindi na madaling gawin yun ngayon, Poldo. Baka magalit pa sa akin si Veronica. Kasalanan ko talaga. Kaya ngayon, naghihirap kayong dalawa. Hindi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May kasalanan din ako. Dahil pinili kita. Ipagpapatuloy natin ang pagsubaybay sa mga nangyayari kay Veronica. Habang nag-iisip tayo ng paraan para muli siyang maibalik sa'yo. Totoo, Poldo? Oo. Ngayong maliwanag ng isip ko, payag na akong makasama natin siya. At sana, hindi pa huli upang itubid ko ang pagkakamali ko. Salamat, Poldo. Maraming salamat. Veronica! Ay ka nga dito, babae ka? Ate, bakit? Nasaan na yung tinira kong pagkain dito sa paminggalan? Kinain ko. Ano? Kinain mo? Pasensya ka na. Gutom kasi ako eh. Patay gutom! Sa susunod ha? Bago ka lumamon, paalam mo muna sa akin kung pwede mong kainin ang pagkain na dito. Naintindihan mo? Ha? Kapag inulit mo ngayon ha, hindi lang sampal matitikman mo! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Gusto ng kliyente ninyo na makipag-areglo? Pagkatapos niyang mapatay ang mga magulang ko? Uminahong ka sana, Cheryl. Inaamin ng kliyente kung kasalanan niya. Kaya nga abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa inyo. Ay, hindi! Hindi ko siya mapapatawad. Napakasakit ang ginawa niya sa mga magulang ko. Cheryl, handa siyang magbigay ng malaking halaga. Makatutulong ito ng gusto sa'yo, sa inyo ng kapatid mo. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Magkita tayo at mag-usap. Sa bagay, wala na mga magulang ko. Kahit ilang beses ko mang patayin yung kliyente mo, hindi na maibabalik yung buhay nila. No, sige, saan tayo magkikita? Salamat. Ite-text ko sa iyo kung saan tayo magkikita bukas ng tanghali. Bye. Sige. Ate, tama ba yung narinig ko? Makikipag-areglo ka sa pumatay kina inay? At anong karapatan mong makinig sa amin nung kausap ko? Ha? Pasensya na, pero sana huwag kang pumayag sa gusto nila. Hayaan mo siya mabulok sa kulungan. Wala kang karapatan na pangunahan ako. Sampid ka lang sa pamilya namin. Umalis na si ate. Makikipagkita na siya sa abogadong kausap niya kanina. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako makikipag-areglo. Dahil gusto ko mabigyan ng katarungan ng sinapit ni na inay at titay. Pero wala akong magawa. Dahil hindi pala nila ako tunay na anak. Cellphone ko. Si Aling Caridad tumatawag. Ano? Po,
Nakita ko kanina si Cheryl. Maraming pinamiling mga damit at sapatos. Ay, nakita rin po namin ng nanay ko yun, tatambo. Ay, saka kaya siya kumuha ng perang ibinili sa mga yan? Ang hinala po namin baka nakipag-areglo sa naka-aksidente kina Aling Leonora. Posible. Dahil maliit na ako naman ang kita niya sa patahian ng kaibigan ko Dapat tanungin natin si Veronica para malaman natin. Tiyak namang hindi magsasalita si Cheryl. Suplada yun Nagawa ni Cheryl yun? Oo, Poldo. Yun ang sinabi ni Veronica nang tawagan ko siya kanina. Ang batang yun. Parang wala ng pagmamahal sa magulang. Ipinagpalit sa salapi ang katarungan para sa mga yun. Ayaw nga ni Veronica. Pero hindi naman siya pinakinggan ni Cheryl. Kaya nga lungkot na lungkot siya. Wala naman siya magagawa. Dahil si Cheryl ang makapangyayari sa kanila. Dahil siya ang panganay. Ano pa ang mga magaganap kay Veronica sa piling ni Cheryl? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Quaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Veronica! Ate, nariyan ka na pala. Oo, Gaga! Ay! Ate, bakit? Bakit? Hindi mo alam kung bakit kita sinampal, ha? Ha? Ate! Sinulong mo'y sinaing! Ang sinaing pala. Sorry, ate. Nakalimutan ko yun. Naglalaba kasi ako dito Oh, ang dapat sa'yo para matauhan ka, ha? Ibuhos ang palangganang ito na may tubig at sabon! Ate! Ate! Ha? Ano? Natauhan ka na? Sana hindi mo na lang binuhos na sa akin. Narumihan tuloy yung mga nabanlawan ko ng damit mo. Kasalanan mo! Taka ka kasi! Ulitin mo naman ang mga yan! Ay nako, lagi siyang kinagagalitan at sinasaktan Caridad kahit wala siyang kasalanan. Awawa naman siya. Tulad kahapon, binuhusan na ng tubig na pinagbanlawan si Veronica. Abay, dinignan ng bunganga ni Cheryl. O, teka, umiiyak ka. O, hindi, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Maging kay Cheryl na matigil ng pagmamalupit na kay Veronica. Maniwala kaya si Cheryl. Si Veronica. Matanggap niya kaya ako. Kasi magalit lang siya sa akin. Palagay ko naman matatanggap ka ni Veronica. Dahil mabait yun at maunawain. At si Cheryl naman, nako matutuwa pa yun. Dahil mawawala na sa poder niya si Veronica. Kaya huwag ka na magatubili pa.
Gawin mo na ang dapat mong gawin. Hoy, Veronica, Ate, ilang araw ako mawawala dito, ha? aalis ka? Wala ka talagang isip. Sinabi ko na nga, ilang araw ako mawawala, natural, aalis ako, boba! Saan ka pupunta? Magbabakasyon! Magpapahinga sa konsumisyon sa'yo! Iiwan mo pala ako. Alam namang isama kita sa bakasyon ko. Istorbo ka lang. Itong bahay, ayokong pababayaan mo, ha? Naintindihan mo? Oo, ate. Kapag dinatnan kong marumi to, ay talagang tuluyan na kitang palalayasin dito. Hindi ko to pababayaan, ate. Kailan ka babalik? Di ba ka na magtanong? Pakailan mo. Baka kasi may maghanap sa'yo na kaibigan mo. Sabihin mo na sa Boracay ako. Isang linggo ako doon. Oo, Dado. Parang pupunta ng malayong lugar eh. May dalang damit eh. Baka ho magpapasarap. Gamit ang perang nakuha niya sa nakaaksidente sa mga magulang niya. Yun din ang palagay ko. Paano ho si Veronica? Kasama ba niya? Hindi. Iniwan niya. Sa bagay, mabuti yun. Para mapahinga si Veronica sa galit at pananakit niya. Lalo nga't mabuti kung hindi na siya makakabalik. Ikaw talaga, oh. Puro kakalokohan. Tatawagan ko si Caridad. Ipaalam ko ito sa kanila. Baka ibig nilang dalawin si Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Iyon ang ibinalita sa akin ni Tata Ambo nang tumawag siya kanina. Anong balak mo ngayon? Gusto kong dalawin si Veronica. Gusto ko siya makita. Bakit hindi na lang siyang papuntahin natin? Baka kasi may magsumbong kay Cheryl. Baka mapagalitan at masaktan pa siya. Kaya ako na lang ang pupunta. Ang mabuti pa, samahan kita. Dalan tuloy natin siya ng mga pagkain. Ay, salamat, Poldo. Naisip ko lang, Caridad. Ano kaya kung ipagtapat mo na kay Veronica ang lahat? Veronica. Nalaman namin na iniwan ka ni Cheryl, kaya dinalaw ka namin. Oo, dinala ka rin namin ng mga pagkain. Maraming salamat po. Wala nga po akong ulam eh. Bigas lang po ang meron dito. Ha? Ang sama talaga ng ugali niyan si Cheryl. Veronica, Opo. pwede ba kaming tumuloy? Ay, opo. Ako, pasensya na po kayo. Nakalimutan ko na. Tuloy ho. Oh, salamat. Ang laki ng ipiniat mo, baby. Po? Tinawag niyo po akong baby? Kuwan, yung kasi ang tawag ko sa'yo nung baby ka pa. Kailan ang balik ng ate mo? Sabi po niya, mga 1 linggo raw po siya sa Boracay. At nagpasarap pala. Dadalawin kita rito at dadalhan ng pagkain habang wala siya.
bukas, babalik na ako sa probinsya. Kung pwede nga lang sana, dito na lang ako. Kaya lang hindi pwede. Paubos na rin yung perang nakuha ko doon sa naka-aksidente kina Inay at Inay. Pero at least, kahit paano naranasan ko yung sarap mamuhay na may maraming pera. Ay, tinatamad pa ako magtrabaho uli. Lalo na makikita ko pa yung si Veronica na yung pag-uwi ko. Mapuwisit na naman ako dahil sa kanya. Paano kaya siya mas mapapakinabangan? Paano kaya ako magkakapera sa kanya? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Buti naman narito ka na uli, ate. Makakasama na kita uli. Huwag kang plastic dyan. Ate, totoo yung sinasabi ko. Natutuwa ako na nakabalik ka rito ng matiwasay. Kasi mahal kita, ate. At tunay na kapatid ang turing ko sa'yo. O, laban mo lahat yung mga damit ko dala. Oo. Teka. Bili mo muna ako ng gamot sa lagnat. May sakit ka? Masama pakiramdam ko. Bilisan mo na, kumilos ka na. Nalulungkot ka na naman, Caridad. Naalala ko si Veronica. Ngayon dumating na si Cheryl sa kanila. Hindi na natin siya matadalaw. Kasi naman kung sinabi mo na sa kanyang totoo, di sana kasama na natin siya ngayon. Hindi tayo nakatidyak. Nasasama nga siya, Poldo. Maaaring magalit siya sa akin. Masuklam. At yun ang kinatatakutan ko. Pero dapat nilakasan mo ng loob mo. Hindi ngayon. Balik na naman tayo sa pakikibalita sa mga nangyayari sa kanya. Ate, narito na ang pagkain mo. Salamat. Wala akong gana kumain. Pero kailangan kumain ka kahit konti para makainom ka uli ng gamot sa lagnat. May lagnat ka pa rin kasi. Bakit ba ako nagkaganito? Sa bakasyon ko, ang saya-saya ko kahit ako lang mag-isa. Nung bumalik naman ako dito, nagkasakit ako. Gagaling ka rin, ate. Mabuti pa, susubuan na lang kita nitong pagkain mo para makakain ka na kahit konti. Gagawin mo yun? Oo naman. Dahil gusto ko gumaling ka na. Halika, ibabangon kita ha, para makakain ka na. Salamat, Veronica. Nagpasalamat sa akin si ate. Ngayon lang niya ginawa ito. Tinawagan mo siya? Oo, Poldo. At yun ang sinabi ni Veronica nang tawagan ko siya kanina. Alam mo, Caridad, hindi dahil pinasalamatan siya ni Cheryl, nagbago na yun. Maaring nagawa lang niya yun dahil may sakit siya. Oo, naisip ko rin yun. Pero hindi ko sinabi kay Veronica. Ayoko na kasing mahaluan ng lungkot. Ang sayang nararamdaman niya. Pero kung sa bagay,
wala namang imposible sa Diyos. Maaari niyang baguhin ang tao kung gugustuhin niya. Kaya tama lamang ang ginawa mo. Kasi, maaari din namang tayo ang mali. Sana nga. Nagbago na si Cheryl. Nang maging maligaya naman si Veronica. Bago nakakaya si Cheryl kay Veronica. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.